Naranasan mo na bang nakaupo sa harap ng cellphone mo, naghihintay sa reply niya, pero hindi dumating? Dati, mainit siya, masigla, at laging nakangiti sa mga mensahe mo. Ngayon, parang malayo at malamig na siya, na para bang wala ka ng halaga. Tatanungin mo ang sarili mo, ano bang nagawa kong mali? Bakit parang wala na akong halaga sa kanya? Hayaan mong sabihin ko ito ng diretso. Nagkukunwari siyang wala siyang pakialam at sinasadya niya iyon. Hindi ito pagkakamali, hindi ito isang yugto, hindi ito kalituhan. Isa itong planadong galaw at epektibo ito dahil ikaw ang nalilito, nagiging reactive at kinukwestiyon ang sarili mo. Pero ito ang katotohanang karamihan ng lalaki ay hindi naririnig. Sa sandaling magkunwari siyang wala siyang pakialam, iyon ang pagkakataon mong bawiin ang lakas mo, hindi lang sa relasyon, kundi sa buong buhay mo. Bago tayo lumusong sa pinakamalalim na pagbabagong mararanasan mo, mag-iwan ka muna ng komento ngayon. Ako ang may kontrol. Sabihin mo, angkinin mo, panindigan mo, dahil sa huli, hindi na magiging pareho ang buhay mo. Una, huwag mo siyang habulin kapag ang isang babae ay nagsimulang umurong, kapag naging tuyo ang mga mensahe niya, nawawala ang presensya niya at nawawala ang init ng boses niya. Ang unang instinct ng karamihan sa lalaki ay matinding kaba. Para bang may mahalagang bagay na dumudulas sa mga kamay mo at iniisip mong ang tanging paraan para hawakan ito ay higpitan palalo ang kapit. Pero basagin na natin ang instinct na iyon ngayon dahil habang lalo mong hinahawakan, mas mabilis siyang mawawala. Ang paghahabol sa babaeng nagkukunwaring walang pakialam ay parang pagsisigaw sa taong desidido ng huwag kang pakinggan. Iniisip mong mababago ng lakas ng boses mo ang isip niya, pero ang totoo, lalo lang nitong pinapatunayan ang desisyon niya. Tinuturuan mo siyang ang katahimikan niya ay may kapangyarihan. Sinasabi mo sa kanya, kahit hindi mo binabanggit, na mas makapangyarihan ang pagkawala niya kaysa presensya mo. At iyan ang pinakadelikadong mensahe na maipapadala ng isang lalaki. Kapag umatras siya at agad kang nagpadala ng mas maraming text, nagplano ng mas maraming date, o nagtanong kung ayos lang ba siya, talo ka na. Mas mahalaga pa, nawalan ka ng respeto sa sarili. Ang tunay na halaga ay hindi nagmamakaawa. Ang tunay na lalaki ay hindi humahabol sa taong lumalayo. Humihinto siya, nagmamasid, at nag-aayos muli. Dahil ang babaeng nagkukunwaring walang pakialam ay naghahanda lang ng entablado para sa iyo na sumayaw. Gusto niyang makita kung hanggang saan ka pupunta para patunayan ang sarili mo. Ang problema, karamihan sa lalaki ay hindi alam na sumasayaw na sila. Iniisip nilang pagmamahal iyon, iniisip nilang katapatan iyon, iniisip nilang ang pagpupursige ang magpapanalo sa puso niya. Pero ang totoo, nagiging isa lang sila sa mga manlalaro sa teatro ng ego niya, pinapalakas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili habang inuubos ang sarili mong halaga. At klaruhin natin, ang sinumang babaeng kailangan mong magmakaawa, magpatunay o habulin, hindi pag-ibig ang hanap. Kontrol ang hanap. Naghahanap siya ng kumpirmasyon na hawak pa rin niya ang emosyonal na kapangyarihan sa iyo. Kaya ano ang dapat mong gawin? Huminto ka, huwag kang agad mag-reply, huwag kang humingi ng linaw, huwag kang magplano para muli siyang makuha. Sa halip, mabuhay ka, mag-focus ka, magtayo ka. At kapag napansin niya ang pagkawala mo at mapapansin niya iyon, huwag kang tatakbo pabalik. Sa sandaling magpadala siya ng banayad na hi, obserbahan mo, suriin mo. Hayaan mong siya naman ang magpursige para makabalik sa enerhiya mo. Dahil kung ano ang pinapayagan mo, iyon ang inuudyukan mo. At kung patuloy mong binibigyan ng gantimpala ang mga laro ng emosyon sa pamamagitan ng dagdag na atensyon, tinuturuan mo siyang ang kawalang-galang ang daan tungo sa pagiging malapit. Baliktarin mo ang script. Kapag umatras siya, umusad ka, hindi papunta sa kanya, kundi papunta sa sarili mo. Mag-book ka ng biyaheng gusto mo. Simulan mo ang negosyong matagal mo nang iniisip. Buuin mo ang katawan na refleksyon ng isipan mong pinapanday. At dahan-dahan, ang babaeng akala niya ay mawawasak ka, siya na ngayon ang manonood sa katahimikan habang umaangat ka nang wala ang kanyang pag-apruba. Dahil ito ang totoong nagbabago sa lahat. Kapag tumigil ka sa paghahabol, napipilitan siyang harapin ang sarili niya. Binabasag mo ang ilusyon na maaari niyang gawing laruan ang presensya mo.
At iyon, kapatid, ang simula ng tunay na kapangyarihan, hindi dahil bumalik siya, kundi dahil iniwan mo na ang bersyon ng sarili mong dati nangangailangan sa kanya para maging buo. Ikalawa, ituring na sagot ang kanyang katahimikan. Kapag ang babaeng mahalaga sa iyo ay nagsimulang lumayo, kapag nawala ang mga good morning na text, kapag wala nang dating ang mga biro, kapag bigla na lang kailangan niya ng espasyo, tinamaan ka sa ugat na hindi mo alam na nandoon. Lumalabas ang batang lalaki sa loob ng isang lalaki. Yung batang kailangang piliin, kailangang bigyan ng atensyon para maramdaman na sapat siya. Kaya ang katahimikan ay parang parusa, masakit, maingay, malupit. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang katahimikan niya ay hindi tanong na dapat mong lutasin? Isa itong sagot na dapat mong tanggapin. Karamihan sa lalaki, kapag naramdaman nilang lumalayo ang babae, agad naghahanap ng dahilan. Siguro stressed siya, sabi nila. Siguro sinusubukan lang niya ako. Siguro may nagawa akong mali at iyan ang patibong. Dahil tuwing tinitingnan mo ang kawalan niya bilang palaisipan, binibigyan mo iyon ng halaga, binibigyan mo iyon ng kapangyarihan. Ibinibigay mo ang kapayapaan ng loob mo sa isang taong pinakita na mismo sa kilos niya na hindi kaniya prioridad ngayon. Unawain ito. Malalim na nakikipagkomunika ang mga babae sa pamamagitan ng kilos, hindi salita. Kung gusto ka niya sa mundo niya, alam mo, hindi dahil sinabi niya, kundi dahil mararamdaman mo. Makikita mo sa enerhiya niya, mapapatunayan mo sa effort niya. Kaya kapag nakita mong bumaba ang effort niya, paniwalaan mo iyon, hindi iyon kalituhan, iyon ay kumpirmasyon. At ang trabaho mo ay hindi humingi ng linaw. Ang trabaho mo ay kumilos ayon sa realidad. Sinisira ng mga lalaki ang dignidad nila kapag namamalimos ng mumu ng emosyon. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong mali? Pwede ba tayong mag-usap? Hindi iyan senyalis ng lakas. Iyan ay senyalis ng pagkawala ng koneksyon sa sarili mong halaga. Hindi mo kailangan ng paliwanag para sa pagkawala niya. Ang kawalan ng effort niya ang nagsabi ng lahat. Pero ito ang mas makapangyarihan, ang tugon mo rito. Lalo ka ba niyang napapaikot kahit wala na siyang gana? O kaya ba mong kumalas ng buo ang dignidad at muling ituon ang atensyon mo? Dahil kapag itinuring mong sagot ang kanyang katahimikan, tumitigil ka sa pakikipaglaro sa kanya. Tumitigil kang umasa. Tumitigil kang kumapit sa patay na enerhiya at binabawi mo ang bagay na hindi niya akalaing makukuha mo, ang kontrol sa sarili. Ang katahimikan na iyon, hindi mo kasalanan, pero iyon ang pagsubok mo. At napapasa mo ito sa pamamagitan ng pag-usad ng walang palakpakan, walang closure at walang konfrontasyon. At kung sakaling bumalik siya na may linyang busy lang ako o kailangan ko lang ayusin ang sarili ko, huwag mong bigyan ng gantimpala ang kawalang galang. Hindi mo kailangan ng paliwanag, ang kailangan mo ay consistency. At kung hindi niya iyon naibigay noong pinakamahalaga, hindi niya karapat-dapat ang pribilehiyong makabalik kapag nakausad ka na. Simulan mo ngayon sa pamamagitan ng pagsasanay sa isipan mo na tingnan ang paglayo hindi bilang pagtanggi, kundi bilang pagdidirekta, hindi para magpanik, kundi para lumihis ng landas. Dahil ang katahimikang minsan ay sumira sa iyo, maaari na ngayong maging espasyo kung saan muli mong binubuo ang bersyon ng sarili mo na hindi na muling kukwestiyonin ng kahit sinong babae. Hindi dahil hindi siya susubok, kundi dahil hindi mo na kailangan ang pag-aproba niya para patunayan ang lugar mo sa mundo. Kapag siya'y kumalas, huwag mong habulin ang ingay. Piliin mo ang kapayapaan. Ang katahimikan na nararanasan mo, ang mga hindi nasasagot na text, ang malamig na balikat, ang mga laro ng emosyon, lahat iyan ay refleksyon ng mas malalim na pattern na kailangan mong putulin. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Ikatlo, wala kang gagawin inaasahan niyang mag-react ka. May dahilan kung bakit nararamdaman mong gusto mong sumagot kapag bigla siyang lumamig. Dahil nakasanayan mong isipin na kailangang ayusin ang emosyonal na paglayo, na ang katahimikan ay katumbas ng problema, na ang distansya ay delikado. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang paglayo niya ay hindi problema? Isa itong estratehiya, sinasadya man o hindi, isa itong pagsubok, hindi ng pagmamahal mo, kundi ng kontrol mo sa emosyon. Inaasahan niyang masira ka, inaasahan niyang mag-alala ka, magtaka,
at titigan ng cellphone mo sa hating gabi na parang alipin ng huling mensahe niya. Inaasahan niyang mapansin mo ang mabagal na sagot, ang mga planong nakakalimutan, ang pagbabago ng tono. At mapapansin mo nga, pero hindi ibig sabihin ay kailangan mong mag-react. Dahil sa oras na ginawa mo, kapag hinabol mo, nag-double text ka o nagtanong ka, binibigyang halaga mo ang asal niya. Tinuturuan mo siyang reactive ka, na pwede niyang pakialaman ang kapayapaan mo, na ang inconsistency niya ay nakakapagpaikot sa iyo. At sa oras na ipakita mo iyon, tuluyan mong nawawala ang bentahe. Kaya ang katahimikan mo ay mas makapangyarihan pa kaysa libong salita. Hindi dahil laro ito, kundi dahil binabasag nito ang paulit-ulit na siklo. Isipin mo ito, nagsimulang lumayo siya at sa halip na mag-react, naglaho ka sa progreso. Hindi ka nag-explain, hindi ka nagmakaawa, basta nag-disconnect ka, lumubog ka sa trabaho, pinatalas mo ang isipan mo, naging mas malakas, mas matalas, mas kalmado ka. Lumipas ang ilang araw, sinilip niya ang kwento mo, kita niyang kumikinang ka, abala ka, hindi ka maabot, nag-text siya ng, "Hey," at hindi mo man lang binuksan. Bakit? Dahil inaasahan niya ng drama, pero ibinigay mo ang kawalang pakialam. Inakala niyang hahabulin mo siya, pero ibinigay mo ang katahimikan. At ang katahimikan na iyan ang pinakanakakatakot sa kanya dahil iyon ay senyalis ng disiplina sa emosyon. Para bang sinasabi mo, hindi ako humahabol ng aliw. Ginagawa ko iyon sa sarili ko, maaaring hindi niya aminin, pero malalim na naaakit ang mga babae sa lalaking hindi nangangailangan sa kanila, hindi yung nagsasabi, kundi yung nagpapatunay sa pamamagitan ng pagkawala kapag siya'y binastos. Gusto mong maging bihasa sa relasyon. Tandaan ito, tinuturuan mo ang mga tao kung paano ka tratuhin base sa kung ano ang pinapayagan at pinapansin mo. Kapag nawala siya at wala kang ginawa, nagiging hindi ka mahulaan. At ang pagiging hindi mahulaan ng isang lalaki ay nakakaadik. Hindi ka niya mabasa, hindi niya masukat ang halaga mo sa reaksyon, at ang misteryo na iyon ay binabago ang buong dinamika. Ngayon siya na ang nababaliw, siya na ang nagtataka. At ikaw? Kalmado ka. Bakit? Dahil nakalaya ka mula sa tukso na ayusin ang lahat. Pinili mo ang disiplina kaysa drama. At iyon, kapatid, ang tunay na kapangyarihang emosyonal. Isabuhay mo ito ngayon. Kapag lumayo siya, salaminin mo ang distansya niya, hindi ang lamig niya. Huwag mong gantihan ng pait ang lamig niya. Sagutin mo ng kawalan. Hayaan mong ang pagkawala mo ang magsalita ng mga salitang hindi na kailangan ng iyong pride. Hayaan mong ang paglago mo ang maging tanging sagot. Hindi ka nabubuhay para intindihin ang pabago-bagong emosyon niya. Nabubuhay ka para pagharian ang mundo mo. Ang distansya niya ay hindi pa anyaya para habulin siya. Isa itong senyales na dapat mong ihanay muli ang sarili mo. Tigilan mong maging laging available sa hindi available. Tigilan mong mag-invest sa taong nilalaro ang presensya mo. Mahal ang atensyon mo. Gastusin mo lang kung saan ito pinapahalagahan. At kapag nakita ng mundo na hindi mo na hinahabol ang mga lumalayo, titigil na rin silang lumayo. Ika-4, umangat ka ng sobra para pagsisihan niya ito. Iisa lang ang uri ng ganting, walang peklat, walang guilt, at walang alinlangan, iyon ay tagumpay. Kapag ang isang babae ay lumayo, nagkunwaring walang pakialam at tinrato kang parang opsyon, ang pinakamalakas mong ganti ay hindi galit, hindi katahimikan, hindi rin ibang babae. Ito ay muling pagbubuo ng sarili, ang pagiging napakahalaga, napakakumpleto at napakakontento na ang paglayo niya ay maging pinakamalaking pagkakamali niya. Hindi ka iiyak, hindi ka magko-confront, hindi ka magpo-post ng quotes o indirect tweets. Muli mong bubuuin ang sarili mo. Gigising ka ng alas 5 ng umaga habang natutulog pa siya sa comfort zone niya. Magbubuhat ka ng mas mabigat linggo-linggo hanggang ang katawan mo ay sumasalamin sa lakas ng isipan mo. Magbabasa ka ng oras, business, psychology, philosophy hanggang ang iniisip mo ay puno ng karunungan at hindi ng insecurity. Haharapin mo ang buhay na parang walang utang na loob sa iyo at bigla ibibigay nito ang lahat. Bawat patak ng atensyon na ibinigay mo sa kanya, ibibigay mo ngayon sa sarili mo. Gagawin mo ang sarili mong lalaking sanay ikaw na noong una siyang lumayo at may kakaibang mangyayari.
sisimulan kaniyang tahimik na panoorin mula sa malayo sa pamamagitan ng likes, story views, random texts. Hindi dahil namimiss niya ang dati mong sarili, kundi dahil pinagsisisihan niya ngayon ang mga laro dahil sa bago mong sarili. Dahil ang lalaking ikaw ngayon ay napakataas na para sa mga laro niya na hindi na niya alam kung paano ka aabutin. Doon ka panalo. Pero hindi ito basta ibinibigay, pinaghihirapan ito. Kailangan ng sakripisyo, disiplina, kailangan ng pagsasabing hindi sa pansamantalang aliw para sa pangmatagalang lakas. Kailangan tanggalin ang mga distraction. Kailangan isulat ang mga goals, hatiin sa maliliit na bahagi at atakihin bawat isa ng may apoy. Kailangan kontrolin ang schedule mo, isipan mo, pagkain mo, pera mo. Kailangan magtakda ng mga hangganan na napakataas na kahit ang dating sarili mo ay hindi kayang lampasan. At sa bawat pagkakataong maalala mo siya, gamitin mo iyon. Hayaan mong maging gatong para sa isa pang set sa gym, isa pang tawag sa negosyo, isa pang oras ng pagbabasa. Hayaan mong ang sakit ay maging progreso. At habang tunay kang umaangat, babalik ang mga taong nagduda sa iyo, pero wala ka na roon. Hindi dahil mapaghiganti ka, kundi dahil nag-evolve ka. At ang ebolusyon ay hindi nag-aanunsyo. Ginagawa nitong mukhang mahal ang katahimikan. Kapag tumaas ka, ang mga taong nilaro ang halaga mo ay mapipilitang manood sa front row habang lumilipad ang halaga mo nang walang tiket pabalik. Iyon ang uri ng pag-angat na sinasabi ko. Ang uri ng pagbabago na hindi lang nagbabago ng wallpaper ng cellphone mo, binabago ang realidad mo. Ang uri na hindi lang nagdudulot ng pagsisisi sa kanya, kundi nagpapasalamat ka pa dahil nilisan kanya. Dahil kung hindi siya umalis, baka hindi mo natuklasan ang tunay mong kakayahan. 5. Palitan mo ang enerhiya niya nang walang paghingi ng paumanhin. Ang pinakamahirap gawin para sa karamihan ng lalaki ay hindi ang paglayo. Ito ay ang pagpapalit ng enerhiyang nawala nang walang guilt, nang walang pakiramdam ng katapatan sa taong hindi naman naging tapat sa kanila. Kapag ang isang babae ay lumayo, nagkunwaring walang pakialam at pinaramdam sa iyo na pabigat ka imbes na biyaya, hindi ka uupot maghihintay na maging pagmamahal ang kawalang galang. Kumikilos ka, nagbabago ka ng direksyon, agad kang lumilihis ng may katumpakan at lakas. Pinapalitan mo ang enerhiyang binawi niya. Hindi para asarin siya, hindi para magiganti, kundi dahil ang enerhiya mo ay dapat dumadaloy, hindi natutulog. Kapag hindi gumalaw ang enerhiya, nabubulok ito. Kaya ang enerhiyang minsan ay ibinigay mo sa kanya, atensyon, pagmamahal, oras at isip, ibabalik mo sa mga bagay na mag-aangat sa iyo. Hindi ito tungkol agad sa ibang babae, ito ay tungkol sa pag-alala na may buhay ka bago siya dumating at lalago ito kahit umalis siya. Pinapalitan mo ang enerhiya niya sa pamamagitan ng pagbabalik sa lahat ng iniwan mo para sa kanya. Ang mga kaibigan na napabayaan mo, ang mga workout na pinalampas mo, ang sideline na isinantabi mo. Itinigil mo ang paggawa ng dahilan kung bakit tumigil siya sa pagsisikap at sinimulan mong gumawa ng desisyon na magbibigay ng resulta. Dahil habang mas tumatagal kang nag-aalangan, mas matagal niyang hawak ang emosyonal na ritmo ng buhay mo. Isipin mo ito, lumayo siya ng Martes, ramdam mo ang hapdi. Miyerkules, mas binuhos mo sa gym. Huwebes, nilubog mo ang sarili mo sa bagong business course. Biyernes, lumabas ka, fresh haircut, matalim ang isip, malinaw ang presensya. Sabado, napansin niyang hindi ka nag-message. Igo niya ang unang tinamaan. Linggo, abala ka sa pagdidisenyo ng kinabukasan mo para alalahanin pa ang taong nag-ghost sa nakaraan mo. At ang pattern na iyan, ang mabilis na paglipat ng direksyon, ang naghihiwalay sa mga lalaking mabilis maghilom at sa mga lalaking nananatiling stuck. Ang pagpapalit ng enerhiya niya ay hindi pagtataksil. Ito ay kaligtasan. Ito ang ginagawa ng tunay na lalaki na tumatangging maging emosyonal na pulubi. Hindi ka uupo sa pintuan na parang naghihintay na bumalik siya. Magtatayo ka ng bagong pinto at sa oras na kumatok siya, nasa ibang bahay ka na. Gusto mong gumaan ang pakiramdam mo, itigil mong paulit-ulit sa isip ang mga ginawa niya, simulan mong palitan ang presensya niya sa buhay mo. Gumawa ng bagong playlist, magbasa ng bagong libro, makipagkilala sa bagong tao, maglakbay sa bagong lugar.
Isulat ang mga layunin mo, hindi ang sakit mo. At kapag nakilala mo ang ibang babae, huwag mong salain sila gamit ang lente ng nakaraan. Hayaan mong maging bago sila. Hayaan mong makilala nila ang bago mong sarili. Dahil ang bersyon ng sarili mong tumatanggap ng mumo ay wala na. Inilibing mo siya sa ilalim ng disiplina, layunin at bigat ng sariling pagbabago. Sa bawat pagkakataong mamiss mo siya, ipaalala mo sa sarili mo, pinakita niyang kaya niyang umalis. Ngayon, ipakita mo sa kanya at sa sarili mo na kaya mong mabuhay nang wala siya. Palitan mo ang enerhiya niya ng layunin, ng kapayapaan, ng mga taong nagbubuhos ng halaga sa iyo. Hindi dahil masama siya, hindi dahil mapait ka, kundi dahil natutunan mo na ang enerhiya mo ay pera. At hindi mo na ito gagastusin kung saan hindi ito nirerespetuhan. Ika-6, ipaalala mo sa kanya na napapalitan siya ng hindi sinasabi ang pinakamakapangyarihang mensahe na maaari mong ipadala sa isang babae ay katahimikan na suportado ng tagumpay. Hindi ito quote, hindi ito talata, hindi rin ito sagot na pasaring. Isa itong transformasyon, ang pagiging napakataas, napakamatatag, at napakadi maitatanggi na ang tanging magagawa niya ay panoorin ang pag-angat mo mula sa gilid. Hindi dahil binablock mo siya, hindi dahil minura mo siya, kundi dahil umangat ka nang walang hinihinging permiso. Iyan ang paraan para ipaalala sa kanya na napapalitan siya, hindi sa pamamagitan ng mga banta, hindi sa tantrums, kundi sa buhay na hindi na siya karapat-dapat pasukin. Kapag tumigil ka sa pagre-reply, kapag tumigil ka sa pagpapatunay ng halaga mo, kapag pinutol mo ang access niya sa oras at enerhiya mo, guguho ang buong laro. Umaasa siya sa validation mo, pinapakain niya ang sarili niya sa pag-aalinlangan mo. Lumayo siya para makita kung hahabulin mo siya. At nang hindi mo ginawa, nang naglaho ka, imbes na nagmakaawa, nagbago ang script dahil hindi sanay ang mga babae sa kawalang pakialam. Sanay sila sa mga simp, sanay sila sa mga lalaking nakapila, umaasang mabibigyan ng pangalawang pagkakataon, umaasang makakakuha ng reply. Pero kapag naglaho ka ng may dahilan, kapag naging highlight reel ng progreso at hindi ng sakit ang kwento mo, mararamdaman niya iyon sa ego niya, sa mga buto niya. At maaaring hindi niya aminin, pero iisipin niya tuwing mag-scroll siya, sayang, nawala siya sa akin. Iyan ang panalo, hindi sa ingay, kundi sa ebolusyon. Ang babaeng minsang umasta na parang disposable ka, ngayon nakikita niyang siya ang tunay na napalitan. Hindi ng ibang babae, kundi ng mas mahusay na bersyon ng sarili mo. At iyon ang kinatatakutan niya, dahil ngayon pinapanood niya ang isang lalaking hindi na siya kailangan. Isang lalaking hindi humahabol, isang lalaking lumalayo ng malinis nang walang hinahanap na closure. Hindi iyon pagiging malamig, iyon ay kalinawan, iyon ay kapangyarihan, at iyan ay bihira. Kaya, paano mo ito isasabuhay? Tataas ka ng tahimik, magle-level up ka ng walang paalala. Hihinto ka sa pagbabahagi ng galaw mo sa mga taong nawala ng kailangan mo ng linaw. Lalabas kang mas matalim, mas maayos ang bihis, mas nakatutok, mas hindi available. Mamasters mo ang schedule mo. Puputulin mo ang mga istorbo. Mabubuhay kang parang hindi na siya umiiral. Hindi dahil sa galit, kundi dahil naghilom na ang mga prioridad mo. Hihinto ka sa pagtatangkang ipakita sa kanya kung ano ang namiss niya.